Hindi kakatigan ng Korte Suprema ito pong inihain na petisyon or temporary restraining order o pagpapatigil sa ginagawa pong pagdinig ng Committee on Justice kaugnay po ng impeachment complaint laban po kay Sara Duterte nitong sina Attorney Israelito Torion at Vic Rodriguez at iba pa. 100% daw po hindi kakatigan ito ayon po kay Dean Mel Santamaria. Kaya mga tol, sigurado meron na namang panibagong kukuluan ng dugo ito pong mga Duterte supporters. Huwag muna nating tawaging tanga kasi wala pa naman akong nakikita na nanonood ngayong Duterte supporter. Pagka meron na, saka natin sila tatawaging tangang Duterte supporters. Pero tinawag ko na eh. Anyway, ngayon po ay March 30, 2026. Magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Bago po natin tunguhan ito pong interview o rather programa ni Dean Mel Santamaria kasama po ang dalawa pang abogado sa kanilang YouTube channel, ay unahin muna natin yung same stance or paniniwala nito pong isang kongresista, walang iba kung hindi ang House Committee Chairman ng Public Accountability na si Congressman Terry Ridon. Ayon po sa kanya, itong ay isang petisyon na. Sa tingin ko, ibabasura ng Korte Suprema dahil wala namang legal na personalidad itong mga abogado at aliado ng pangalawang pangulo na magsampa ng kasong ito. At meron na ngang nanonood na tatanga-tangang Duterte supporter. Kaya sigurado kumukulo na naman ang dugo nila sa araw na ito. Biruin mo, breakfast pa lamang sila, siguro nakapag-breakfast na ako, hindi pa, nagtubig pa lamang ako. Pero nandito na sila, pinapanood na tayo at galit na. Mga masokista talaga ang mga tatanga-tangang Duterte supporters mga tol. Anyway, tuloy lamang tayo. Sapagkat habang ginagawa po natin ito, ika nga ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, kung naiinis sa'yo ang isang tao or yung mga haters ba, di ba? Will always hate. Epektibo ka sa ginagawa mo. Kasi kung hindi sila naiinis, baliwala ka lamang sa kanila. Ito, galit na galit yung mga tatanga-tangang Duterte supporters. Kaya malamang epektibo tayo sa ginagawa po natin. Ano po sa tingin ninyo mga tol? Epektibo ba sa ginagawa ito pong si Top 1? Yung ginagawa ko po ba dito sa programa natin araw-araw na pagtuligsa sa mga Duterte, epektibo ba si Top 1 dyan mga tol? Paki-comment nyo nga. Pero magpatuloy na po tayo dito po sa atin pong pag-uusapang balita na hindi po dapat natin iniiwanan. Ito po ay may kaugnayan pa rin sa impeachment complaint laban po kay Sara Duterte. Again, a little backgrounder para magkaroon po tayo ng konteksto dito po sa ating pag-uusapan. Noong February 5, 2025, sa unang pagkakataon sa kasaysayan po ng Pilipinas, na-impeach sa House of Representatives ang Vice Presidente. Ito po si Sara Duterte. Umakyat po ito sa Senado bilang articles of impeachment. Unfortunately, si Mr. Portwid hindi po naging forthwith sapagkat tinulugan niya. Dinribol lamang nila sa Senado on the basis of the petition filed by the camp of Sara Duterte questioning the legality noong articles of impeachment. Kaya kumatig po dito ang Korte Suprema and on July 25, July 25, 2025, sila po ay naglabas ng desisyon at dinedeklarang unconstitutional yung naging desisyon o naging articles of impeachment for violations of due process. At yan po syempre ay in-archive ng Senado, kaya wala na pong nangyari. Ganun pa man, naghain po ng motion for reconsideration ito pong House of Representatives, subalit last January 2026, hindi pa rin po kinatigan ng Korte ang House of Representatives at idineklara pong talagang unconstitutional ito at naglatag nga po sa unang desisyon kasama sa ikalawang desisyon ng mga parameters na ngayon naman po ay sinusunod na ng House of Representatives. Kaya nga po sa paghahangad po ng mga proponent na masunod yung mismong
decision or latest decision ng Korte Suprema last January 2026, napaaga po yung dalawang paghahain ng impeachment complaint. Kaya noong February 2, 2026, on the premise of the decision last January 2026, ay inihain ng Makabayan Block at saka ng civic group na pinangungunahan ito pong si Francisco D. ang impeachment complaint number 1 at impeachment complaint number 2. At sinundan po iyan ng February 6 impeachment complaint ni na Father Saballa at February 18 ng impeachment complaint number 4 nito pong si Attorney Nathaniel Cabrera. At thereafter, yan po ay pinorward sa Office of the Secretary General, and syempre yung process, nilagay po ito sa business order hanggang sa dumating po ito sa Committee on Justice. At ito na nga ang naging simula ng pagsunod ng House of Representatives sa desisyon ng Korte Suprema, ang ibigay kay Sara Duterte ang due process. Kaya po noong March 2, 2026, una pong dinetermina ng Committee on Justice ang sufficiency in form, at with a unanimous decision, wala po kasing nag-object doon po sa motion, na deklara pong sufficient in form ito pong impeachment complaint number 3 at saka impeachment complaint number 4. Anong nangyari doon sa impeachment complaint number 1 at impeachment complaint number 2? Pasensya na, nagkakabulol-bulol na naman ako. Ang nangyari po ay yung impeachment complaint number 1 ay sinet aside po ito sa botong 22 against 10. Bakit po? Kasi sa paniniwala po ng Committee on Justice, ito po ay lumabag doon sa 1-year bar rule. Kasi malinaw po doon sa unang desisyon ng Korte Suprema na dapat ang pagpapile muli ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte ay February 6. Kaya sinet aside po iyon. Yung impeachment complaint number 2 naman po ay nagkusa na yung mga proponent na i-withdraw yung kanilang complaint at sumuporta na lamang po sa impeachment complaint number 3. And moving forward, March 3 at saka March 4, ito naman po yung determinasyon ng sufficiency in substance. At dito po sa determinasyon ng sufficiency in substance, nakakuha po ito ng super majority votes mula po sa collegial body na yan ng Committee on Justice sa pamumuno syempre ni Congresswoman Jinky Luistro. Isa lamang po ang tumutol, yung bastos na kongresista na akala nila makakalimutan ng taong bayan, kahit hindi siya dumadalo ngayon, hindi po natin kinakalimutan yon, si Congressman Jesus Bong Suntay, nag-iisa lamang po siya. Kaya sa makatuwid mga tol, meron pong determinasyon ng sufficiency in substance, at sa mga pagkakataon ding iyon, nagpadala na rin po ng notice ito pong Committee on Justice para po sundin yung due process. Kasi ang esensya po ng due process ay notice at saka hearing. Ang pagkakataong ipaalam sa iyo ang mga reklamo at madinig ang iyong panig. Kaya naman, 10 days notice ang ibinigay sa kampo ni Sara Duterte. And on March 15 dapat magtatapos yun. Kaso lamang nataon po ito ng Sunday, kaya automatic mamumove po yan ng Monday. On March 16, 2026, past 4 in the afternoon, ito pong kampo ni Sara Duterte sa pamamagitan po ng kanyang mga abogado ay nagsumiti po ng tinatawag po nilang reply ad cautelam. Ang ibig sabihin po sa madaling pangunawa, sila po'y sumasagot pero hindi po nagpapasakop doon po sa jurisdiction ng Committee on Justice sapagkat ito po ay kanilang kine-question. Kaya ang nangyari, yung pagsagot po na yon ng kampo ni Sara Duterte sa pamamagitan ng ad cautelam na yan, na general denial ang nangyari, naging hudyat po ito para po sa mga complainant na hindi na po i-avail yung pagsagot within 3 days. At dahil nga po dyan, hindi na rin po mabibigyan ng pagkakataon ang kampo ni Sara Duterte para po sa another 3 days sana na rejoinder. Kaya noong March 18, 2026, nagpatuloy po ang pagdinig ng Committee on Justice at ito na po yung ikatlong proseso
Ang tawag naman po dito, determination of sufficiency in grounds. At doon, unanimous din po ang naging boto ng collegial body, no, na Committee on Justice. Bakit ko po pinagdidiin ang collegial body? Kasi mga tol, hindi po desisyon yan ng isang tao. Yan po ay desisyon ng buong miyembro, no? At syempre, kung sino ang majority, yun po ang mananalo sa desisyon. At yun na nga po ang nangyari, sufficient in grounds, kaya nagtakda po ng mga petsa ang committee. At ang mga petsa po na yon ay March 14, or March 25, April 14, April 22, and April 29. At sa kauna-unahang pagkakataon, on March 25, dininig na po yung pagtingin kung meron po bang sapat na basihan. Pero mga preliminary matters pa lamang ang pinag-uusapan doon. Ganun pa man, meron pong letter na pinadala ito pong kampo ni Sara Duterte at yun nga po, kine-question po nila yung proseso. Ganun pa man, hindi naman sila mismo yung nagsampa ng reklamo or petisyon sa Korte Suprema. Kasi alam naman natin ang dahilan mga tol, mawawalan sila ng consistency eh. Bagamat kitang-kita na natin na napaka-inconsistent nila. Kasi pumuporma itong kampo ni Sara Duterte nung araw din mismo na yon, March 25, nagsagawa po ng press conference makatapos ang hearing ng Committee on Justice. Ito pong si Attorney Michael Powa at isa pang abogadong babae na sinasabi po nilang hindi nila kinikilala yung proseso at naniniwala sila na ito po ay unconstitutional. Pero hindi sila yung naghain ng petisyon. Sino po yung naghain ng petisyon? Ito po yung mga abogadong sumusuporta kay Sara Duterte na sina Attorney Israelito Torion at Vic Rodriguez at iba pa. Kaya balikan po natin ang balita kaugnay po ng paghahain po na yan ng petisyon sa Korte Suprema. Pinatitigil ng mga abogadong kaalyado ni Vice President Sara Duterte ang pagdinig sa Kamara sa impeachment complaint laban sa kanya. Dumulog sila sa Supreme Court at humingi ng writ of prohibition at temporary restraining order dahil may pag-abuso daw ang House Committee on Justice. Nakatutok si Tina Panganiban Fel. Sa Korte Suprema dumulog ang ilang abogadong kilalang kaalyado ni Vice President Sara Duterte para hinging patigilin ang impeachment proceedings ng House Committee on Justice laban sa Vice. Sabi nila, umabuso ang komite nang bumoto itong sufficient in form and substance ang third at fourth impeachment complaints laban sa Vice. Hiling nilang ideklara ng Korte Suprema na dapat ay dinismiss ang mga impeachment complaint laban sa Vice dahil sa pagiging insufficient in form and substance. Iba raw ang standards na ipinatupad sa impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos at laban kay Duterte. Sa Vice raw, may fishing expedition ng komite dahil naghahanap umano ito ng mga ebidensya para suportahan ang mga alegasyon. The court finds the challenge is simple but serious. The House Committee on Justice conduct the strict threshold discipline required by the Constitution and by the House rules on impeachment. It allowed the third impeachment complaints to survive despite defects in form and substance, and then attempted to cure those defects through a subpoena-driven evidentiary process. Because falling short of that very same standard that they have used and observed, then you are violating the equal protection of the law. Anong pagkakaiba ng Presidente sa Vice President? Yan. Sa mga napakinggan po natin na yan, na pananalita ng dalawang abogado na sina Attorney Israelito Torion at saka Attorney Vic Rodriguez, sumusuma po ang kanilang mga sinasabi sa dalawang bagay. Double standard at saka fishing expedition. Marami na pong pagsagot dyan na isinagawa ang mga kongresista, partikular yung chairwoman ng Committee on Justice na si Congresswoman Jinky Luistro, kaugnay po ng mga issue na yan. Sa kanya nga pong pagpapaliwanag sa programa ni Christian Esguerra na nireaksyonan din po natin nitong mga nakalipas po na live streaming natin, sinabi niya ang mga katagang res ipsa loquitur or the thing speaks for itself. Kasi ang question po na sinasabi po nilang ito daw po ay double standard at saka
fishing expedition, unahin natin yung double standard ayon po kay Jinky Luistro, ay hindi po totoo. Sapagkat yung impeachment complaint kay Pangulong Bongbong Marcos ay wala pong personal participation. Ang naging ebidensya na pinapakita ng complainant ay nakabase lamang po sa kanyang pagpirma sa GAA. At sinasabi nga po na ang korupsyon nangyari sa implementation, hindi po doon sa pagpirma sa General Appropriations Act. Samantala, dito po kay Sara Duterte, kitang-kita po natin res ipsa loquitur. Hindi po ako abogado, naririnig ko lamang po ito sa kanila. The thing speaks for itself. Pinagmumura nitong si Sara Duterte. Ay, hindi pala, sorry. Pero totoong pinagmumura niya. Ang pinag-uusapan po natin, the thing speaks for itself, ay ito po, yung pinagbantaan nitong si Sara Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos, ang kanyang asawa, at ang dating speaker na si Martin Romualdez. Kitang-kita naman natin dito, ito na mismo ang nagsasabi, ang kanyang pananalita, ang kanyang naging aksyon noong November 23, 2024, speaks for itself. Di ba mga tol? At ito ay kanyang personal na ginawa. Pakinggan po ninyo. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo magpatay sila. And then he said yes. Oh, di ba? Oh, that thing speaks for itself. No? Mayroong pagbabanta talaga, hindi na deny yan eh. In fact, maganda nga yung paliwanag dyan ni Fiscal EJ, pero hindi na muna natin babalikan. Yung pangalawang punto, yung fishing expeditions. Pinalalabas nila na para daw ma-cure yung deficiency sa sufficiency in form and in substance ay sa pamamagitan po ng mga subpoena. Hindi po yun totoo sapagkat ang pag-i-issue po ng subpoena ng Committee on Justice ayon po sa kahilingan ng mga complainant ay nakabase po sa katotohanan na may mga ebidensya talaga na hindi po mahahawakan ng mga complainant unless meron pong subpoena at susunod po dito ang mga institusyon at individual na kanila pong ipapatawag. Ang pinakamagandang halimbawa po dyan, syempre, yung mga bank records or financial statements or transactions na hindi naman mahahawakan ng complainant kasi pinagbabawal sa batas. 'Di ba? Ang bank records is protected ng bank secrecy law. Kaya hindi po 'yan mahahawakan ng complainant at dahil nga po ang impeachment ay isang exception to the general rule ay mapipilit ngayon yung tinatawag na compulsory process, no? Kaya wala pong fishing expedition na nangyayari po dito. Pero syempre, hindi naman po talaga ako ang maglalatag ng mga eksplanasyon na ito kung hindi yung re-reaksyonan po natin sa umaga pong ito. Ito po yung panibagong kakukuluan po ng dugo ng mga tatanga-tangang Duterte supporters. May mga nanonood na kasi sa atin kaya kailangan ko nang sabihin mga tatanga-tanga sila. Pakinggan po natin at reaksyonan po natin ito pong programa ni Dean Mel Santamaria. Kagabi po ito nangyari. At dito, siguro ito na po ang isa sa pinaka-komprehensibo na live streaming na nagtalakay dito po sa issue na ating pong pinag-uusapan. Ang balita po mga kaibigan, nagain po ang isang grupo ng mga abogado na ipatigil na magbigay ang ating Korte Suprema ng Temporary Restraining Order, TRO, para ihinto ang mga proceedings na ngayon ay napapanood natin sa House of Representative Committee on Justice patungkol dun sa impeachment ni VP Sara. Humingi po sila ng temporary restraining order. At ito po ay sabi nila, hindi daw po ito connected o ibig sabihin hindi po ito alam ni VP Sara nung final nila.
may nababakla yata kay Top 1 ngayon no? Kaya magpapakabakla tayo lalo, 'di ba? Mga tatanga-tangang Duterte supporter. O, ito, magse-shades muna ako, masakit sa mata yung ilaw natin Baklang-bakla na ba? Tuloy po tayo sa pakikinig dito mga tol. Although yung mga ibang abogado doon, nakikita naman natin, they are the avid supporters of the VP Sara Duterte. Yeah. Ako personally, I doubt if VP Sara doesn't know about that. But it's just my humble opinion. Yeah. Di ba? Ako naniniwala din ako Ganon din naman si Congressman Terry Ridon na imposible na hindi niya alam yan. Di ba? Katulad nitong si Attorney Jen, etong ka-tandem dito nitong si Attorney Ordin Mel Santamaria, hindi kasi kapanipaniwala. Kung tayo'y ipinanganak kahapon, baka maniwala pa tayo na walang alam dito si Sara Duterte. Pero hindi rin ako nagdi-disagree na walang naniniwala. Hindi rin ako nag-agree na walang naniniwala kasi sabi ni Congressman Terry Ridon, walang naniniwala diyan sa sinasabi ni Sara Duterte. No? Kasi meron talaga mga tol, yung iba nanonood po dito sa atin ngayon, mga tatanga-tangang Duterte supporter. Naniniwala po ang mga yan. Kasi mapapakinggan din po natin dito na kung ano lang kasi yung sabihin ng mga sinusuportahan ng mga tanga na ito, paniniwalaan na nila, hindi na po mag-iisip yan ng kanilang sarili. Wala pong critical thinking itong mga tatanga na ito Bagamat sinasabi ng ilan sa kanila na gamitin ng critical thinking skills, pero wala po sila sa totoo lang noon. Kung ano lang ang sabihin sa kanila, yun na kagad ang paniniwalaan. Pero din, syempre, di ba, batikan na kayong abogado and of course, Hindi naman. Legal expert. Ito po ba, kung naaalala nyo pa po, nangyari na po ba dati to na nung mga nakaraang impeachment, may gustong magpatigil or humingi ng TRO sa Korte Suprema sa mababang kapulungan pa lamang, ha? Oo. Nangyari na po na may mga humiling sa Yan. Korte Suprema na itigil ang Congress para gampanan ang kanilang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon. Kaya lang hindi binigay. Ayun. Hindi binigay. So, dinismiss. Hindi di-dismiss kung hindi ibinigay. Okay. Pero dinesisyonan yung kaso. Halimbawa, yung nakaraang pagkapanalo ni Sara Duterte noong July 2025 Mhm. at saka doon sa motion for consideration ng January. Tayo muna ako mga tol, baka kasi magulat kayo, biglang magbabago, mapapailalim yung picture ni Pangulong Bongbong Marcos pero tatayo ako para kahit paano may exercise tayo sa umaga. February 26 na nabago o nagkaroon ng mga panibagong alituntunin sa impeachment proceeding. Mhm. Unang-una humiling po doon ang mga abogado ni Sara Duterte ng TRO rin, pero hindi pinaunlakan ng Korte Suprema, pero binigay sa kanila yung magandang desisyon. So ngayon, makakaasa ba tayo sa pagpa-file nila at humingi ngayon ng temporary restraining order? Bibigyan ba ng Korte Suprema? From the experience of the past, 100% po sa tingin ko hindi bibigyan niya. Nako po, ayaw mapakinggan niya ng mga tatanga-tangang DDS, Din Mel Santamaria. Magagalit sa inyo lalo ang mga Duterte supporter niyan. Biruin ninyo, sasabihin ninyo, 100% base sa karanasan, hindi papaboran ng Korte Suprema ang kanilang kahilingan. Mapapasama kayo niyan, Din Mel Santamaria. Galit na galit tuloy yung mga Duterte supporter, nawawalan sila ng pag-asa. Kasi sa paniniwala nila, papaboran ng Korte Suprema. In fact, marami pong nagpapakalat ngayon ng mga tatanga-tangang DDS, no? Yung post kasi nung isang naghahangad lamang ng views o ilang mga pages na naghahangad ng views, pinalalabas doon, clickbait ba, na kinatigan na raw ng Korte Suprema yung TRO na hinihiling ni Atty. Israelito Torion. Ang daming mga share sila, mga tanga talaga, di ba? Pero ang katotohanan, malakas ang paniniwala, 100% po iyan ni Din Mel Santamaria na hindi po yan kakatigan ng Korte Suprema base po sa karanasan. O tuloy po tayo dito sa pakikinig mga tol. Talagang may mga na decision na before na Oo. hindi binigay. Bakit ba Professor Jen of Constitutional Law,
na dapat ang Korte Suprema, kung hinihilingan na itigil ang House of Representatives, dapat bakit magkaroon sila dapat ng tinatawag na judicial restraint. Ayan, napakaganda. Judicial restraint. Kasi din, no, ito po ay isang fundamental na principle sa ating saligang batas. Ito po yung tinatawag na doktrina ng separation of powers. Right? Yun. Din? Na Ipaliwanag nyo nga din at Attorney Jen, kasi mukhang hindi po yan maiintindihan. Sandali lang, hindi ako nagmumukhang bakla pagka nakasuot ako ng shades eh. Alam niyo naman tong mga tatanga-tangang Duterte supporter na ito, kailangan mapaniwala nila na ako'y bakla. O sige, magpa-props pa ako mga tol para mapaniwala ko talaga na bakla ako, itong mga tatanga-tangang DDS. Pakinggan nyo lang muna ito pong pagpapaliwanag dito ng mga personalidad na pinapanood po natin. Tuloy nyo muna pakikinig mga tol. ehekutibo, Kukunin ko lang yung legislatibo, aking props tibo at ang hudikatura may kanya-kanya po yung trabaho, right? At may kanya-kanya po yung jurisdiction na as a general rule, hindi po pwedeng pakialaman ng bawat isa. Kunwari po, ang legislatibo, hindi pwedeng makialam sa desisyon yan ng Supreme Court. At ang Supreme Court po at ang Judicial Department, hindi pwedeng makialam sa mga internal rules or proceedings ng Congress at even the Executive Department. So, napakahalaga po ng magiging desisyon ng Korte Suprema dito sa kasong ito. Ang gusto ko rin bigyan ng emphasis, Professor Jen Reyes of Constitutional Law, yung katagang co-equal ba? Yan. Ano ba halaga nun? Bakit napaka-importante ng qualification na yun? Well, sayang, di ko makita yung wig ng anak ko. Aasarin ko pa lalo sana itong mga tatanga-tangang DDS no? Anyways, mga tol, napapakinggan po ninyo yung pagpapaliwanag dito. No, meron kasing tinatawag na pantay na kapangyarihan ang mga sangay ng ating gobyerno. Di ba? Ang ehekutibo, ang lehislatibo, at saka ang hudikatura. Hindi pwedeng sasaklaw ang bawat isa sa isa't isa kung ang pinag-uusapan ay ang pagpapatupad ng mandato po nito. No, pwede lamang i-entertain ng korte partikular yung mga tinatawag ng mga abogadong judicial controversy. Pero bago mapunta doon, dapat maririnig din naman natin mamaya sa kanila, ine-exhaust muna lahat po ng mga administrative or legal remedies. Itong ginawa ni Atty. Israelito Torion, hindi nga nagpakita yung kampo ni Sara Duterte sa House of Representatives. Tapos may gana kagad silang umakyat sa Court of Last Resort. Diba? Yan ang Korte Suprema Court of Last Resort. So, anyway, hahanapin ko yung wig. Tuloy muna tayo sa pakikinig dito mga tol. Sa history, 'di ba? Din yung history natin. Actually po itong principle ng pagiging co-equal ng bawat isa. Ito po ay galing mismo sa kasaysayan, 'di ba? Na dahil nakita natin yung hindi magandang mga epekto during the time of martial law, 'di ba din? Na ang power ng gobyerno ay nandun lamang sa iisang tao, actually, or nasa iisang departamento. Kaya dinesign ng framers ng ating present constitution na ang bawat department ay equal or pantay-pantay. Meaning, actually, misconception nga din, 'di ba? Kasi iniisip po ng iba nating kababayan, ang judicial department parang pangatlo lang, 'di ba? Or inferior to the other two departments. That is wrong po. Actually, pantay-pantay sila. Ayun. And since pantay-pantay sila, delikadesa na hindi nila pwedeng utusan ang bawat isa. Yes, kasi ang magiging epekto nun din, sila mismo ang susuway sa isang principle na sila mismo ang nagdesisyon, right? Hi, mga tatanga-tangang Duterte supporters. Eto, hindi nyo na ako kailangang akusahan. Nakikita nyo na, baklitang-baklita na si Top 1. Nasa na yung mga nangaasar dyan ng mga tatanga-tangang Duterte supporters?
O eto, baklitang-baklita na si Top 1. O tuloy po tayo ha. And in a plethora of cases. At sapagkat nga ang usapin dito ay ang usaping impeachment o pagtatanggal ng isang vice-presidente na ayon sa konstitusyon ay the sole prerogative of the House of Representatives ang impeachment. Teka lang ha. Kailangan ko pa ba maglagay ng lipstick mga tol? Hindi na, pula naman no? O, nasa na yun ang aasar sa atin dyan na bakla si Top 1? Alam niyo, ang pagiging bakla, nakaka-proud po yan, ha? Sole power to impeach ay nasa House of Representatives. Kung mag-i-issue sila ng TRO, parang nagkaroon sila ng veto power. Oo nga. Oo. Ng veto power laban sa diba? sa House of Representatives. Pero mo, ang gustong mangyari nitong si Israelito Torion, magkaroon ng veto power? Parang lang naman, di ba? Pero mo, ipapatigil mo. Kasi ang veto power, di ba, karapatan niya ng Pangulo. Di ba? Na pagka mayroong batas na ipinasa ang Kongreso at hindi niya, sa tingin niya, hindi ito tama, ibibito niya yan, ipapawalang bisa niya yan. Ganun ba gustong mangyari ng kampo nitong si Israelito Torion? Hindi pwedeng mangyari yon. O, tuloy po tayo sa pakikinig dito sa napakagandang paliwanag ng panibagong kinakukuluan. Ay, mali yung boses ko. Tuloy po tayo dito po sa panibagong paliwanag o sa pagpapaliwanag na napakaganda nito pong si Dean Mel Santa Maria. Nasaan na yung mga tatanga-tangang DDS? Nawawala na kayo Pero mainit, mga tol, tanggalin ko na. Wala naman sa konstitusyon. Ano ba yung veto power? Ano ba yung veto na yan? So parang ninanalify nila yung kapangyarihan na ibinigay mismo ng konstitusyon sa House of Representatives lamang, 'di ba? Correct. Sole power, exclusive power. Yes. Bakit noon na-declare nilang unconstitutional yung dating impeachment last year? Bakit? Para linawin lang po, no, ninalify nila or dineklara ng Korte Suprema na void or unconstitutional yung articles of impeachment nung nakaraang taon dahil may mga violations sa procedural due process, technicalities. Na nasa konstitusyon. Yes. Pero hindi nito sinasabi na walang merito or hindi totoo yung mga akusasyon or mga grounds na nandoon sa articles of impeachment. Kaya pwedeng filean uli na ganoon pa rin ang nakapaloob or nakaakibat. Ang ating Di ba totoo po yan Alam niyo mga tol, yung naging desisyon po ng Korte Suprema nito pong July 25, 2025, malinaw po doon na sinasabing hindi po nila inaabsuelto itong si Sara Duterte. Ha? O pakinggan po ninyo, hanapin ko yung Tagalog version ng kanilang desisyon. pupuna lang dito, Professor Jen at saka Andrew parang lang sa mga ganitong pagkakataon, ang nagbibigay ng leeway ay ang House of Representatives, di ba? Parang sige, hintayin natin ang Korte Suprema mag-decide. O ito po balikan po natin yung naging desisyon ng Korte Suprema. Last July 25, 2025. Tagalog po ito, mga tatanga-tangang DDS baka hindi nyo pa maintindihan. House impeachment complaint laban kay BP Duterte, pinigilan ng 1-year rule. Due process o pagiging makatarungan ay dapat sundin sa lahat ng yugto ng impeachment process. Kaya ngayon ganun ang ginagawa sa House of Representatives dahil po dito sa desisyon na ito Malinaw ang ating saligang batas. Hindi dapat gamitin ang layunin upang bigyang katwiran ang maling paraan. May tamang paraan para gawin ang tama sa tamang panahon. Ito ang ibig sabihin ng rule of just law. Ito ang ibig sabihin ng fairness o due process of law kahit sa impeachment. Sa isang 13-0-2 na desisyon kung saan nagkakaisang bumoto ang mga mahistrado na naroroon at si Associate Justice Alfredo Benjamin S. Caguiwa ay nag-inhibit at si Associate Justice Maria Filomena D. Singh ay nakalib,
idineklara ng Supreme Court en banc noong July 25, 2025 na labag sa konstitusyon ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Z. Duterte dahil ito ay bawal sa ilalim ng one-year rule sa Article 11, Section 3, Paragraph 5 ng Konstitusyon at lumalabag sa karapatan sa due process na nakasaad sa Bill of Rights. Dahil dito, hindi maaaring magkaroon ng jurisdiksyon ang Senado sa impeachment proceedings. Gayunpaman, sinabi ng Korte na hindi nito pinawawalang sala si Vice President Duterte sa mga paratang laban sa kanya. Ang liwanag, di ba mga tol? Uulitin ko po ito. Gayunpaman, sinabi ng Korte na hindi nito pinawawalang sala si Vice President Duterte sa mga paratang laban sa kanya. Ano ngayon ang maaaring mangyari? Pwedeng magsampa ng kaso. Kaya nga po nakalagay dito sa desisyon, ngunit ang anumang bagong impeachment complaint ay maaari lamang ihain simula February 6, 2026. Ang linaw, di ba mga tol? At ito ngayon yung ginagawa ng House of Representatives. Kasi ito po yung base sa desisyon Binigyan diin ng Korte na ang due process ay dapat sundin sa impeachment process. Inilatag nito ang mga requirement ng due process sa impeachment, kabilang ang dapat may ebidensya ang articles of impeachment kapag ibinahagi sa mga miyembro ng House. Paano magkakaroon ng ebidensyang maipapakita sa mga miyembro ng House kung walang magiging pagdinig ang Committee on Justice? Common sense, mga tatanga-tangang DDS. Dapat sapat ang ebidensya upang patunayan ang mga paratang. Again, paano nila malalaman kung sapat ang ebidensya kung walang magiging pagdinig? Dapat available ang articles of impeachment at ebidensya sa lahat ng miyembro ng House. Again, paano magkakaroon ng availability ang articles of impeachment at ebidensya sa mga miyembro ng House of Representatives kung walang mangyayaring pagdinig? In short, mga tol, lahat ng mga nangyayari ngayon diyan po sa Committee on Justice ay ayon po sa kautusan mismo ng Korte Suprema. Tuloy po tayo sa pakikinig dito. Sige, susunod kami sa Korte Suprema kung ano gawin nila kahit wala pang nangyayari. Do you think it is also proper for the House of Representatives, being the sole body with sole power to impeach, na kung walang TRO, kahit na nakahain pa sa Korte Suprema, ay magtuloy sila? Dapat. Dapat. Oo. Kaso lang hindi ginawa yan ni Mr. Portwid. Pinre-empt ni Mr. Portwid yung kanyang yung desisyon ng Korte Suprema. Alam ninyo, kahit may nakahaing petisyon sa Korte Suprema, dapat ang ginawa ng Senado noon, Portwid trial. Pero dahil kakampi, alam naman natin na magkakakampi yan ginawa ni Chis Escudero during the time na siya ang Senate President, dribble-dribble lang. Ngayon, hindi pa pwedeng mangyari yan. Hanggat walang TRO na ini-issue ang Korte Suprema at naniniwala tayo katulad ni Dean Mel Santamaria na 100% hindi po yan ipagkakaloob ng Korte kina Atty. Israelito Torion, magpapatuloy ang Committee on Justice sa kanilang kinokonduct na clarificatory hearing, not mini trial, kung hindi clarificatory or formal hearing formal, kung ano man ang tawag, ayon po sa kanilang rules. At yan po ang pinaninindigan ngayon ng Committee on Justice. Sila'y magpapatuloy at marahil ito yung ikinakatakot. Sabi nga po nitong si Ronald Llamas baka natatakot. Ito pong si kampo ni Sara Duterte sa paglabas ng mga ebidensya. At higit sa lahat, yung kanyang post, sabi niya doon, kapag ayaw humarap, maliwanag na kurap. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. In my opinion, yun lamang ang dapat nilang gawin, right? Yes. Kasi kumbaga, by asserting their constitutional mandate and actually duty, right? Yes. Mapapatunayan nila na judicial restraint is still the norm or must be the norm. At isa pa,
kung hindi nila gagampanan ang pagpapatuloy ng impeachment na to, na obligado silang gawin sa ilalim ng ating saligang batas, malfeasance, misfeasance, and nonfeasance yun. Nako. Nako, ano ba ibig sabihin ng mga binanggit na yun ni Dean Mel Santamaria? Pakinggan muna natin sila. Di ba? Di ba? Hindi mo ginagawa yung trabaho mo, yung duty mo under the Constitution. Katamaran, kapabayaan at intentional na hindi paggagawa ng iyong trabaho sa Constitution. Katamaran, kapabayaan at intentional na hindi pagtupad sa trabaho mo under the Constitution. Pero para mas maunawaan ninyo kung ano po ba yung malfeasance, misfeasance at saka nonfeasance, ganito po yan. No? Malfeasance, mali. No, mali. Ibig sabihin, sa madaling pangunawa, nagnakaw ka, mali po 'yon, no? Bawal po talaga sa batas 'yon. Kapag ka misfeasance, na mismo na gawin yung isang bagay na dapat ginagawa mo. Halimbawa, ikaw ay dapat magsagawa ng investigasyon. Pero dahil po ikaw ay tatamad-tamad o tatanga-tanga rather, katulad ng mga Duterte supporters, nagkamali ka ngayon doon sa pagsasagawa ng investigasyon. Yun na mismo yung pagkakamali. Nagawa mo yung pagkakamali doon sa isinasagawa mong pagsusuri o investigasyon. At ito naman yung nonfeasance. Ito naman po yung talagang kabubuhan. Bakit? Kasi alam mo naman na meron ka dapat gawin pero hindi mo ginawa. Di ba kabubuhan yun? No? Or katangahan. Ang alam ko sa mga ganon, mga Duterte supporters, yung mga nanonood, nawala na! Nawala na yung nanonood sa atin. No? Pinatunayan ko kasi sa kanyang bakla si Top 1. Hindi niya na ako inaakusahan ngayon. Kanina, panay comment siya ng bakla. Di nagpakabakla si Top 1. Anyway, tuloy po tayo dito. Sana naunawaan nyo kung ano yung binanggit po na malfeasance, misfeasance at nonfeasance ni Dean Mel Santamaria. Lumalabag sila sa Constitution kung hindi nila itutuloy. Yes. Kaya, ayan, para malinaw para sa amin ni Dean, kailangan ituloy nyo po ang proceedings na ito. Walang PRO. At ako naman, ang Korte Suprema, dapat magkaroon din kayo ng judicial statesmanship. No? I mean, sa mga ganitong mga pagkakataon na nailatag nyo na formulate nyo na, ang Korte Suprema nag-formulate kung paano dadaloy ang impeachment proceeding at ngayon ay nakikita naman natin ginagawa. Di ba? Sa tingin... Ayun yung binabasa natin kanina, mga tol. Di ba? Tagalog na nga yun eh. Kaya nagtataka ako dito sa mga tao na ito eh. Ngayon sinusunod ng House of Representatives yung mismong pinormulate na rules ng Korte Suprema, which is hindi nga dapat sila ang gumawa nun eh. No, kaya sa paniniwala ng iba, judicial overreach daw yung nangyari. Ganun pa man, sinusunod pa rin ng House of Representatives. Ito po kasi, uulitin ko lamang binigyan diin ng korte na ang due process ay dapat sundin sa impeachment process. Inilatag nito ang mga requirement ng due process sa impeachment. Kabilang ang dapat may ebidensya ang articles of impeachment kapag ibinahagi sa mga miyembro ng House. Dapat sapat ang ebidensya upang patunayan ang mga paratang. Dapat available ang articles of impeachment at ebidensya sa lahat ng miyembro ng House. Dapat bigyan ng pagkakataon ang respondent na marinig bago ipadala ang articles of impeachment sa Senado. Dapat may sapat na panahon ang House members. Hindi, para mas maintindihan ng mga tangang Duterte supporters, i-qualify natin yung binabasa ko po. Dapat bigyan ng pagkakataon ang respondent, baguhin natin, i-qualify natin. Dapat bigyan ng pagkakataon si Vice President Sara Duterte na marinig bago ipadala ang articles of impeachment sa Senado. Kasi yun ang parte ng due process eh. Di ba? Siguro naman, maiintindihan na yan ng mga tatanga-tangang Duterte supporter. Dapat may sapat na panahon ang House members para magdesisyon kung i-endorso ang impeachment complaint. Ang mga paratang ay dapat tungkol sa impeachable acts na ginawa habang nasa pwesto at sa kasalukuyang termino. Ang mga paratang ay dapat sapat ang bigat upang maituring na betrayal of public trust o ibang impeachable offenses. Upang masigurong may due process, inaatasan ang House of Representatives na
bigyan ang respondent ng kopya ng articles of impeachment at ebidensya upang makapagbigay ng sagot. Ibigay ang articles of impeachment, ebidensya at sagot ng respondent sa lahat ng miyembro ng House bago ang transmittal sa Senado. O di ba mga tol, tapos gusto kagad nila umakyat sa Senado. Ang gulo ninyo nung nakaraang taon, ang bilis umakyat sa Senado, kinwestiyon nyo. Ngayon, sumusunod ang House of Representatives sa mismong utos ng Korte Suprema na dapat madinig muna ang panig ni Sara Duterte at yung mga binasa po natin kanina, tapos ngayon gusto nyo kagad umakyat sa Senado. Napakagulo ninyo, napaka-inconsistent ng posisyon ng legal team nitong si Sara Duterte. Balik po tayo sa pakikinig po dito kina Dean Mel Santamaria. Sa tingin ko lang po, opinion lang po ito. Dapat po ang Korte Suprema will also have to look of their own boundaries. I-dismiss na kaagad ang kasong yan. Oo. Para lang sa akin po, ituloy na natin. Ang tanong ko naman sa iyo, ang tanong ko kay Andrew, Ayan. bilang lay person, Oo. Genius layperson. a lay person and citizen of the Republic of the Philippines, Philippines. which is more important. Mm-mm. Ang naghain dito, mga taong iba. Ang naghain dito, hindi yung taong ini-impeach. Oo. At ano tingin mo doon, Andrew, from a practical point of view, humihina ba ang impact nung pagpa-file na yan? Mahirap sagutin din kasi una kasi parang kapag sinabi nating humihina yung factor ibig sabihin ba kapag iba yung nag-file walang kunwari eto mga civilian na lang sila, 'di ba? So parang sinasabi ba natin na walang kapangyarihan ng civilian na na gawin 'yon. Pero at the same time, sino at bakit kayo magpa-file? Yon ang punto doon. Meron pong kapangyarihan ang lahat ng mga Pilipino na questionin ng mga bagay-bagay. Pero meron din pong legal requirement, no? At yan ay itinuturo sa atin ni Nadine Mel Santamaria at ng napakaraming mga abogado at even ni ChatGPT. In fact, hindi pa nga itinuturo ng mga abogado sa publiko, itinanong na nakagad natin kay ChatGPT yan eh. Ano ang sinabi ni ChatGPT? Dapat may legal standing or locus standi. O naipapaliwanag sa atin siyempre dito ni Nadine Mel Santamaria. For a person na sabihin na natin, sabi nga ni VP Sara, hindi naman daw siya connected or hindi niya alam, bakit kayo mag-file? Bakit kayo mangingialam sa kaso niya? Ganun ang Iyon ang perception ng ibang mga tao talaga. Kung hindi nag-file si VP Sara, although nagpapasalamat ata siya, baka para sa kanya tolerable naman ang ginagawa ng House of Representatives. Na okay lang yan. Bakit kayo nag-file? Kasi gusto ko lang pumunta sa Senado. Ang kailangan ko lang Magic 9. Acquitted ako. Pinatatagal niyo pa. Hindi ko alam. Baka gano'n naman na naiisip niya. Diba? Naisip niya. Ibig sabihin mali po kayo dyan, Dean Mel Santamaria. Kasi kung ang pagbabasihan po natin, yung kanyang naging pahayag noong March 25, 2026, hindi po yan ang kanyang posisyon. At para hindi tayo chismoso, puntahan mismo natin yung pahayag nitong tinatawag ni Ramon Tulfo na luka-luka. Hindi po ako nagganyan. Kahit i-verify ninyo, si Rapi Tulfo po ang nagsasabi niyan. Hindi po ako meron po iyang pahayag noong March 25, 2026. At ilang paragraph po ito? 1, 2, 3, 4, 5. Sa 5 paragraph po nito, sa 5th paragraph, sa 6th paragraph niya, sabi niya, naisumiti ko na ang aking answer ad cautelam. Sa ngayon, wala nang dapat pang gawin ang komite kundi ibasura ang mga reklamo dahil sa malinaw na kakulangan ng ebidensya. Kaya pasensya na po kayo, Dean Mel Santamaria, mali po kayo. Doon po sa pag-aakala ninyo, baka hindi lang nabasa ito ni Dean Mel Santamaria. Ang linaw po rito, ayaw nang makarating ni Sara Duterte sa Senado yung kanyang impeachment complaint. Kanya pong ipinapabasura na sa Committee on Justice dahil ayon po sa kanya, wala daw pong malinaw daw po na may kakulangan ng ebidensya laban sa kanya. Sige, tuloy tayo sa pakikinig po dito.
bakit kayo nag-file? Although hindi ko alam kung inang ang isipan ni BP Sara, pero inang kaisipan ng mga tao. Baka naman, bakit kayo nag-file? Pinapagulo nyo pa, kung si BP Sara hindi nag-file, baka naman para sa kanya tolerable na iyan, at saka pagtsatsagaan na iyan, at saka mapabilis na iyan, para maiangat na yan sa Senado with a letter F. Fourth with. Fourth with. Kala ko kung anong effect. Iba yun, ha? Buti na lang. Oo. With a letter fourth with, para, ayun na, Magkaalaman na. magkaalaman na, lamang na nga siya dun sa Senado eh. Pinay na nga. At saka ang Yun na ibig nga eh. sabihin po ba nito, kunwari, mayroong mga supporters din na kahit pa paano may naman, may kakayanan naman, di ba? Tapos, maraming mag-file ng TRO, ibig sabihin ba na i-accommodate lahat? So, for example, di ba, maraming grupong mga followers ni VP Sara. So, for example, merong mga 7 o 8 TRO na nag-file. Ibig sabihin ba, i-accommodate yung lahat ng yun? Kahit sabihin nila na hindi naman si VP Sara yung nag-file? Siyempre, hindi. Kasi ang isang angle dyan, Andrew, tsaka Professor Jet, parang naaabuso yung proseso. Parang naaabuso yung proseso. File tayo, punta tayo sa Korte Suprema, siguro ang Korte Suprema, napakabait naman, Hindi lang parang din. Di ba? Talagang ginagawa nilang abusuhin ang proseso. Yun ang ginagawa nitong senator ng Israelito Torion. Punta ng Korte Suprema kahit wala naman talaga silang legal standing. Anyway, mga tol, panoorin nyo na lamang ng buo. Ito pong vlog ni na live stream kagabi ni Nadine Mel Santa Maria kasi 2 hours po ito eh. No? Hindi naman tayo nagla-live stream ng ganito katagal. Bihirang-bihira. Kaya, ayan po, i-check nyo na lamang mismo sa kanilang YouTube channel na Nadine Mel Santa Maria at yung mga napag-usapan po natin kanina, exhaustively, comprehensively, i-discuss po nila ng napakaayos sa programa na yan. Kaya bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, shoutout time tayo mga tol. Maraming salamat sa patuloy po ninyong suporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa ating programa. Kung kayo po ay hindi mga tatanga-tangang Duterte supporter, huwag nyo po sanang kalilimutang mag-like at kung pwede, pakishare nyo na rin po ito pong ating live streaming. Shoutout time, shoutout kina Imelda Tumakdang, Jean Campos, Topakis Matias, Juanita Angeles, Ireneo Pontuya, kaya Mario Petrola, Teresa Ibanga, kina Juanita Angeles, Mary Jo Ben Reclamador, Red Nakuts, Pelisa, kaya Aguspina, kay Maricon Poronda, The Survivor 379, Elson Shizona, Silvia Latorre, Mel Abitos Pacada, Mami Best Friend, Marinette, Lolita Escobar, Nilo Bohol, Ian Batman, kina Marivic Lumboy, Bugayong, Remia Pasyolan, Nora Labadan, lipat tayo sa Facebook, kina Rowena Suguwi, Lerma Tulio, Piwi Galera, Sally Martinez, Mads Apio Barodi, Angelo Gonzales, Eunice Raimundo Aloy Bautista, Velasquez Dominador Jr. Quinto, Israelita Onsatan, balik tayo sa YouTube, Emelita Romero, kay Teresita Palguera, Mel Abitos Pacada, Lee, Mami Best Friend, Jacqueline, Ernesto Rivera, ako Pilcan, Wilson Angas, kay Emelita Romero, Rebecca Sonyo, kina Jamorawon Vasquez Richard, Janet A. Ladra, Lisa Jordan, San Cris, kina Marilu Tolentino, Brenda Pelizarte, Jean Cruz, Luchi Melchor, Astrid 3384, Maricon Poronda, Antonio Ardales, Marilu Tolentino, sa lahat po ng ating mga manunood, maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.